it's me, Ange Vlog. So, pasensya na po kayo guys. Layo natin konti itong ano natin, itong camera natin. Baka ano. Pasensya na po kayo kasi nga, ngayon lang ako nakapag-vlog. So anyway, before natin start yung vlog natin, please subscribe my channel, like and comment. I-share nyo na din sa mga kaibigan nyo. Diba? Baka naman magustuhan nila yung vlog ko. Charot! So guys, ayun nga guys, yung tanghalian natin ngayon, nagluto po ako ng adobong manok. At ang daming langgam. Okay guys, adobong manok, tsaka naglaga po, naglapwa ng yung talong at tsaka yung okra. Tapos mag-rice tayo ngayon. Kunti lang naman yung rice natin. So ayun nga guys, hindi ako nakapag-vlog dahil nga nung mga nakaraang buwan at linggo ay napaka-busy ko talaga sa pag-aalaga ng mga alaga ko. Tsaka yung amo ko din nandito, alam nyo naman. Siyempre, pag nandito yung amo natin, hindi naman mabait naman sila. Kaso, ayoko kasi na isipin nila na nag-aabuso ako sa kabaitan nila. Mabait sila guys, wala silang problema sa totoo lang. Kasi pag nandito yung amo ko, talagang nakafocus lang talaga ako sa trabaho ko at yung mga alaga ko, yun lang. Pero pag wala sila, syempre habang naglilinis, katulad ngayon, nagpapakain ako sa alaga ko. Tapos ngayon ko lang naisipang mag-vlog. Yun nga guys, napaka daming problema sa mundo. Lalong-lalo na sa Pilipinas. Yun bang sorry. So hata. Tingnan mo. Get the tissue first. Ko tuloy yung alaga ko. Yun nga guys. Minsan yung pamilya natin sa Pilipinas, nakakaano sila ba? Wait for a while, okay? Because I need to let cold. Nakakadismaya. Kasi yun bang, syempre, tulad ngayon, sarap ng pagkain mo guys. Malapit ng sahuran. Yun bang doon pa nila naisipang kamustahin ka. Syempre masakit. Lalo na magpapasko na. Magpapasko na naman tayo mag-isa nito. Tsaka alam nyo guys, ang hirap kasi sa kanila, hindi sila nakakaintindi sa sitwasyon natin dito sa ibang bansa. Kasi akala nila na maganda yung buhay natin dito. Malaki yung sahod natin. Pero hindi nila alam na hirap na hirap tayo budgetin yung pera. Yung minsang may gusto tayong bilhin pero hindi natin nabibili kasi nga mas inuuna natin sila. Pero pag hindi ka nakabigay ng isang beses, ay nako, naging masama ka na sa kanila. Pag sasabihan ka pa, mayabang na, maramot. Kung alam lang nila kung gaano natin pinaghirapan yung pera natin dito sa ibang bansa. Buti nga sila, nakakain sila ng masarap ng pagkain. Tayo dito, lalong-lalo na pag katulong tayo. Ako, nakakain lang ako ng masarap na pagkain pag isasama ako ng amo ko sa labas. Pero, nung ako, bibili? Hindi. Totoo lang, hindi. Kasi nasasayangan ako sa pera eh. Siguro, kung may bibilhin ako sa sarili ko, minsan yung binibili ko is yung gold. Kasi, investment din naman yan eh.
Yun yung binibili ko. Pero yung mga luho-luho, guys, wala sa vocabulary ko. Mas inuuna ko minsan yung kapakanan ng mga anak ko doon sa Pilipinas kaysa sarili ko dito. Kaya hindi na ako gaanong naglalabas kasi sayang naman yung bayad, 'di ba? May bayad kasi kami dito. May bayad ako dito pag hindi ako nag-off day. Ayun. Minsan din kapag nag-off day ako, nililibre lang ako ng kaibigan ko. Yan ba sa isip mo? Ang laki ng sahod mo pero hindi ka man lang makabili ng kung ano yung gusto mo, di ba? Kasi nga, lalong-lalo na sa akin. Lalong-lalo na sa inyo, yung may mga anak na. Siyempre, i-priority natin sila. Ako talaga, naghihintay lang ako ng bigay ng amo ko. Nung dati kasi guys, nung unang abroad ko dito sa Malaysia, wala talaga akong naipon. Kasi padala, puro padala guys. Pag uwi ko sa Pilipinas, yung dala kong pera na imbis na ipuhunan ko sa negosyo ko, hindi ko natuloy. Kasi nga, ang daming kailangan bayaran. Ayun. Buti nga may mga na-invest ako na alahas dati. Yun, nakatulong, nasanla ko. Yun nga lang, hindi ko natubos. Dahil sa hirap ng buhay. Kaya, nag-try ako mag-business dati doon sa Pilipinas. Baka mag-boom. Okay naman. Kaso lang, pag ikaw lang talaga mag-isa, yung nagmamanage, ikaw nagluluto, ikaw nagma-marketing, ikaw yung nagde-deliver, parang ang hirap guys. Mas pinili ko na lang na mag-ibang bansa ulit kaysa doon ako sa Pilipinas. Baka mamatay ako ng maaga sa kakapagod. Nakakapagod kaya guys. Oh, Joel. Sa totoo lang, nakakapagod magnegosyo na ikaw lang. Pero yun guys, alam nyo, talagang kinaya ko yun guys. Kaso nga lang, siyempre, minsan, ang hirap kasi doon guys. Kahit yung 100 pesos mo, hirap mo nang budgetin yun. Siyempre, may mga pangangailangan pa sa eskwelahan. Kaya, pumunta ako ulit dito, nakipagsapalaran ako ulit. Ayun nga, medyo hindi gaanong swerte sa unang amo. So, ayun guys, yung part 2 natin, ikukwento ko sa inyo kung bakit nga ba. Kasi dati nagtatrabaho ako sa nursing home. Ang dami kong mga trials dito, mga pinagdaan ng pagsubok dito sa Malaysia. Alam nyo lang. Tsaka sa part 2 ko guys, ikukwento ko sa inyo, bakit nga ba ako bumalik bilang katulong? Kasi dati nasa nursing home ako. Yung inalagaan ko is mga matatanda. So, sa part 2 na yun, ikukwento ko. Ngayon, lalabas ko muna yung sama ng loob ko doon sa pamilya ko kasi yun bang, siyempre, tatawag sila sa'yo. Kumusta ka na dyan? Ganito, ganyan. Ako naman kasi guys, yung ugali ko kasi guys is, hindi ko na hihintay na sila yung hingi sa akin. Parang, alam ko na kung bakit sila tumawag. Alam ko na yung problema. Tapos, pag sinabi ko sa kanila na, o kayo, kumusta na kayo? Tapos sabihin sa'yo na, ay, ganito, ganyan. Okay. Pag hanggat may pera ko, papadala ko sa kanila. Magpapadala ako. Yun nga yung kinasasama ng loob ko is, yun bang, ikaw pa yung nagpapadala? Ikaw pa yung naghihintay kung nakuha na ba nila o hindi? Hindi, o wala pa. Parang wala man lang update, guys. Wala man lang na, anak, ito, nakuha ko na yung pera. Salamat.
kahit yun lang guys, kahit yun lang, simpleng bagay lang yan, pero para sa amin, para sa akin, napakalaki na yun. Yun bang ma-appreciate nila, hindi yung ikaw pa yung nagpapadala, ikaw pa yung parating nagme-message sa kanila, ikaw pa yung parating nag-update sa kanila na, natanggap mo na ba yung pera? Natanggap niyo na ba? Ano yung, ano na dyan? Yun ba guys, yung bang, ano ba yan? Para bang, sa isip ko, sarili ko na, siguro kung hindi ako nag-abroad, hindi sila naghingi sa akin, hindi nila ako kinukumusta, wala sila pakialam. Kasi nung nandun ako sa Pilipinas, wala din sila pakialam. Ngayon lang sila nagkaganyan kasi nandito na ako ngayon sa abroad, sa ibang bansa. Pero hindi man lang nila inisip na, kailangan natin, i-update natin. Hindi naman sa pag-aano ha, pero lahat naman tayo guys, siyempre, pag ina-update tayo ng pamilya natin na, anak, nakuha ko na yung perang pinapadala mo, ganito, binili namin na ngayon. Ang saya natin, parang ang laking-laking bagay na yun para sa atin guys, di ba? Pero yung hindi ka man lang i-update, kailangan mo pang tanungin yung isang kaibigan mo, nakauwi na ba yung mama ko, nandiyan na ba, ano na, parang i-update mo pa, kailangan mo pang ikaw pa yung maghahanap ng paraan para makontak ka nila na sabihin man lang sa'yo, nakuha mo na yung pera, parang ganyan. Pag nakuha nila yung pera, wala na. Na-amnesia na guys, wala na. Parang hindi na nakakaalala kung sino yung nagpapadala. Pag nakuha lang yung pera, okay, go. Wala man lang, kahit pasalamat na lang kasi yung pasalamat na yun guys is malaking bagay na yun para sa atin kasi sa totoo lang, napakalaking bagay na yun. Pero anyway, hindi ko naman sila masisi, pero kadalasan kasi mga OFW, yan yung nararamdaman, yung kailangan ka lang nila kung meron silang kailangan sa'yo. Kaya sa ating mga OFW, kailangan talaga natin mag-ipon tayo. So, thank you for watching guys. Please like, subscribe my channel. Thank you for watching. Bye-bye!